Hindi ba ako ay nasa kalagitnaan ng pagsubok? Bakit nandito ako? Nabigo ba ako at naging isang sanggol? Ilang dekada na ako sa industriya ng antike. Paano ako magkakamali? Ang pangit ng pagkakagawa sa painting na ito. Sa isang tingin pa lang alam ko na. Sila ba ang aking mga magulang sa buhay na ito? Titingnan ko kung ano ang nangyari. Ate, napakalaki ng agwat nating dalawa. Ikaw ang anak ng pinakamayaman sa Jiangsheng. At ako ay lumaki lang sa bahay ampunan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Iwan mo ang mahirap na lalaking yan. O lumayas ka at kunin ang pera. Hindi ko inaasahan na ang aking nanay ay baliw sa pag-ibig. Para makasama ang mahirap na lalaki, tinalikuran niya ang mayamang pamilya. Pero lahat ng pumapasok ay bisita. Dahil pumasok kayo sa tindahan ko. Itong painting nyo. Bibilhin ko na. Para hindi masayang ang pagpunta nyo rito. 1,000 kung 1,000 makakabili rin ng bigas. Huwag na huwag po. Isa siyang manloloko. Tunay na obra ni Tang Yin ng Ming Dynasty. Napakataas ng halaga nito. Paano magiging 1,000 lang ang halaga? Anong boses iyon? Wala naman akong naririnig na boses. Namamalikmata lang ba ako? Nakalimutan kong isa lang akong sanggol. Hindi ako pwedeng magsalita. Papa Mama, huwag kayong pumayag. Napakasama ng manlolokong ito. Inaapi niya ang mga magulang ko. Kung noon pa ito, babasagin ko talaga ang ulo niya. Narinig mo ba? Narinig mo. Parang narinig ko ang boses ni Xuan kanina. Narinig ko rin. Wala pa siyang 1 taong gulang. Paano siya makakapagsalita? Anong nangyayari rito? Kung hindi ako nagkakamali, ang naririnig natin ay nasa isip ni Xuan. Kaya narinig natin ang nasa isip niya. Ibig sabihin kanina, sabi niya tunay na obra ni Tang Buhu ang painting na iyon. Niloloko tayo ng boss na ito. Mabuti nang maniwala, kaysa hindi. Malalaman ko rin kapag sinubukan ko. Ano, nakapagdesisyon na ba kayo? Kung ibibenta nyo iyan sa labas, wala pa itong 100. Ang 1,000 ay napakataas na presyo na. Kian, itago mo na ang painting, alis na tayo. Huwag muna kayong umalis. Kung hindi kayo masaya sa presyo, pag-usapan natin. Ganyan talaga sa negosyo, may tawaran. Hahaha. Ang tunay na obra ni Tang Yin ay 1,000 lang sayo. Kung ganyan ang paraan mo, paano pa tayo mag-uusap? Lanan. Marunong ka rin pala sa mga ganitong bagay. Tama nga ang sinabi ni Xuan. Marunong man kami o hindi, hindi mo kami dapat niloloko. Pamana pa ito ng lola ko sa akin. Paano magiging peke ito? Huwag muna kayong magmadaling umalis. Ganito na lang. Bibigyan ko kayo ng 5 milyon. Makatarungan na ang presyong ito. Maaari pa kayong magtanong sa labas. Ipagbili nyo na sa akin itong painting. At yung nangyari kanina. Kalimutan na natin. Ano sa tingin nyo? Sayang lang ang kabako. Marunong din pala ang mga magulang ko, pero sa bagay. Galing din sa mayamang pamilya si Mama. Natural lang na may alam siya. Pwede na rin ang inalok na presyo ng boss. Tumaas ng 10% kaysa sa market value. Kapag inapi mo pa ang mga magulang ko, hindi kita mapapatawad. Sige, ibigay mo na ang 5 milyon. Ibibigay ko na po, hahaha. Pumasok na po ang pera. Makakaasa kayo. Tapat ako sa lahat ng nagiging customer ko. Kapag may magagandang gamit pa kayo, hanapin niyo lang ako. Ang kapal ng mukha. Saan niya nakuha ang lakas ng loob na sabihing tapat siya? Hindi lang maitim ang budhi. Hindi pa marunong kumilatis, puro peke ang tinda niya. Yung daw kay Chicken Cup na nagkakahalaga ng 10 milyon. Inaalikabok lang doon sa gilid. Nakakatawa naman ito. 10 milyon. Asawa ko, bakit ka nakatulala? Bumili na tayo ng gatas para kay Xuan. Huwag muna, papatingnan mo yung nasa sulok. 10 milyon iyon, palalampasin mo pa ba? Kahit gwapo ka. Minsan ang tanga mo rin. Asawa ko, ang ganda ng basong iyon. Bibilhin ko, gawin nating palamuti. Ha ha ha. Ha. Ha ha.
Napakaganda ng panlasa nyo, miss. Ito ang pinakamagandang tinda namin dito. Huwag mo na kaming bulahin, boss. Kung totoo ito, ilalagay mo ba sa sulok? Hindi na ako makikipagtalo pa. Gusto ng asawa ko ang basong ito. Ibigay mo na sa akin. Kapag may maganda kaming antike, babalik kami sayo. Isang basag na baso lang naman yan. Kahit hindi na natin kunin. Kiyan tara na. Hahaha. Ibibigay ko na po. Babalutin ko na po ito para sa inyo, hahaha. Ang taong ito ay may tunay na obra ni Tang Yin. Siguradong may mas maganda pa siyang gamit. Binili ko lang naman ng 30 piso ang basong ito. Ibibigay ko na lang ng libre. Hahaha, heto na po, hahaha. Mag-iingat kayo. Hahaha, bumalik kayo muli. Napakadali naman nating nakuha. Magaling ka kasing umarte. Hindi naman. Kung hindi mo ako sinabihan na palampas na natin ito. Ano alam ng mga magulang ko na isa itong kayamanan? Umaarte lang pala sila kanina. Ako lang ang nalinlang, ako ang naging tanga rito. Sige, binabawi ko na ang sinabi kong gwapong tanga. Kaya pala kayo ang naging magulang ko. Napakatalino nyo. Bakit bigla akong inantok? Muntik ko nang makalimutang isa na lang akong sanggol ngayon. Maraming beses ko nang ginamit ang aking isipan. Hindi ko na kaya. Mingming, naririnig ba talaga natin ang iniisip ni Xuanxuan? Ate, napakalaking bagay nito. Tutulungan kita, pangako ko iyan. Pero paano naging ganito katalino si Xuanxuan? Hindi ko rin alam. Pero ang alam ko lang, si Xuanxuan ay anak natin, siya ay anak ko. Alam, ang mahalaga ngayon ay pumunta tayo para tingnan kung totoo ba itong chicken cup na ito. Pumunta na tayo agad sa Yulan Street. Nandoon ang pinakamalaking bilihan ng jade sa bansa. Madaling maibebenta doon ang antike na ito. Hindi, huwag muna tayong pumunta doon. Saan tayo pupunta? Napakarami mo namang biniling gamit para kay Xuanxuan. Hindi naman niya magagamit ang iba rito, hindi ko inisip yan. Kung anong meron ng ibang bata, dapat meron din si Xuanxuan. Ako kaya ang master ng Chanji Pavilion. Lahat na nakita ko. Magugustuhan ko ba ang mga gamit pambata na ito? Kahit cute naman talaga. Nakakainis ang tanga ng mga magulang ko. Hawak na nila ang isang kayamanan. Hindi pa nila isiping ibenta para magkapera. Pumunta pa sa mall para ibili ako ng regalo. Ang hirap maging sanggol. Gusto ko nang umihi. Hindi ba ako nananaginip? Totoo nga ang chicken cup na iyon. Napakadaling na ibenta ito ng totoo. Lahat ay 35 milyon. At yung 5 milyon mula sa painting. Mayroon tayong 40 milyon sa bank account natin. Sabi ko na sa'yo, gagaganda rin ang buhay natin. Lahat ng ito ay pasasalamat sa iyo at kay Xuanxuan. Ang magkaroon kayo ay ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Nagbibiro ka ba ako kaya ang master ng Chanji Pavilion? Nakakaalam ng yin at yang at ng 5 elemento. Lahat sa mundo ay nasa isip ko lang. Ngayong ako na ang anak nyo. Matuwa na kayo, kahit medyo maayos na kayong magulang. Tara na, umalis na tayo. Ngayong may pera na tayo, hindi na natin kailangang mag-alala para sa kinabukasan ni Xuanxuan. Maaari mo pang gamitin ang pera para magtayo ng negosyo. Huwag na lang, kaya bakit? Hindi ba matagal mo nang gustong magnegosyo? Dapat magtiwala ka sa aking desisyon. Ako ang lalaking pinili ko ay hindi huli kahit kanino. Maganda ang panlasa mo. Kung talagang maganda ang panlasa mo, hindi ka sana pumili ng ganyang klaseng lalaki. Maganda ang panlasa mo. Kung talagang maganda ang panlasa mo, hindi ka sana pumili ng ganyang lalaki. Si Song Wanwan pala ito. Ang paboritong anak ng pinakamayaman sa Jiangsheng na si Song Yanhui. Mayaman at maganda. Siya rin ang mamamahala sa Song Group balang araw. Isang tunay na prinsesa. Prinsesa nga siya, pero ampon lang siya. May tunay na anak si Song Yanhui. Kahit anong mangyari, hindi siya ang magmamana ng Song Group. Ito ang tunay na anak ng pinakamayaman na tinutukoy ninyo. Pinalaya sa bahay para lang magpakasal sa walang kwentang lalaking iyan. Isang asong walang bahay. Paano siya maikukumpara sa aming si Wanwan? Ek! Mula nang mapalayas ka sa bahay, matagal na tayong hindi nagkikita. Bakit ka aalis nang walang sinasabi sa akin? Wala na akong dapat sabihin sa'yo. Kaya kami nagkagalit ni Papa ay dahil sa'yo. Ate, huwag kang manira ng tao.
Noon, ikaw ang pilit na tumanggi sa kasal ng pamilyang Wang para lang magpakasal sa isang laking bahay ampunan na nagtatrabaho bilang waiter sa isang restaurant. Kaya galit na galit ang pamilyang Wang at nalugi ng malaki ang Song Group. Kaya ka pinalayas ni Papa sa bahay. Bakit ngayon ako ang sinisisi mo na gumawa nito? Anong pakikipagkasal sa isang waiter? May sira ba sa ulo ang babaeng ito? Kahit pinalayas siya sa bahay, mas mabuti pa siya sa isang ampon. Ampon lang pala siya ng lolo ko. Kapatid ni Mama. Sobra ang kaplastikan niya. Inaapi pa niya ang nanay ko. Titingnan ko nga kung anong klaseng tao ka. Ate, uminom ka ng sabaw. Ate, alam ko na hindi mo ako gusto. Sabi mo anak ako sa labas. Pero bakit kailangan mong magsayang ng pagkain? Bakit mo tinapon ang sabaw? Wala akong ginawang ganyan. Kapag tinawag mo pang anak sa labas si Wanwan sa susunod, hindi kita mapapatawad. Wala ka na bang hiya? Babae ka. Pero nagbigay ka sa lalaki ng ganitong kawalang hiyang sulat. Tama iyan. Wala po akong ginagawa, hindi po iyan akin. Ipapalasap ko sa iyo ang parusa ng pamilya ngayon. Kabaligtaran ito sa nararapat. Isang ampon pero walang utang na loob. At inapi pa ng sobra ang nanay ko. Kaya napalaya si Mama ay dahil din sa kanya. Paano nagkaroon ng ganito kasamang tao? Sobra na akong galit. Gusto ko siyang tusukin ng karayom. Ang mga magulang ko ay hindi pwedeng apihin kahit kailan. Kailangan kong gumawa ng paraan para makabawi. Ate, pinapayuhan kita. Mas mabuting hiwalayan mo na ang walang kwentang lalaking iyan. Bumalik ka at humingi ng tawad kay Papa. Baka sakaling makabalik ka pa sa pamilyang Song. Wala kang pakialam sa buhay ko. At saka napakasaya ko sa buhay ko ngayon. Masaya. Ate, baka nasisiraan ka na ng bait. Paano ka sasaya kasama ang isang walang kwentang tao? Na wala man lang ipagmamalaki. Kapag kasama mo ang taong mahal mo. Kahit anuman ang gawin ay nakakapagpasaya. Pero para sa isang ampon na tulad mo, siguro habang buhay mo itong hindi maintindihan. Napakagaling ni Mama. Ang ganda ng sagot niya. Iyon ang nararapat. Papatayin sa galit ang masamang babaeng ito. Wanwan, masasayang lang ang oras mo kapag kinausap mo pa ang mga iyan. Ikaw ang general manager ng Song Group ngayon. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Pumunta na tayo sa Jade Exhibition. Ngayon sa buong Jiangsheng, lahat ng atensyon ay nasa iyo. Bakit mo pa pinapansin ang mga walang kwentang taong ito? Jade Exhibition. Ate, kaya nga pala dapat akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi ka pinalaya sa bahay, hindi ako makakasali sa Jade Exhibition na ito. Bilang isang general manager pa. May dapat ba ipagmalaki sa Jade Exhibition na iyan? Baka inaakala mo pa ring isa kang tunay na anak ng pamilya Song. Kumpirmado na noon pa man, na walang epekto ang bagay na iyan sa'yo. Pero ngayon hindi ka man lang makapasok sa pintuan yan. Wanwan, upang makasali sa Jade Exhibition na ito, kinakailangang magbayad ng 30 milyong deposit. Isang pinatalsik na anak. Imbes na 30 milyon. Siguro kahit 3,000 wala sila niyan. Nakakahinayang. Ek, gusto ko rin sanang makasali ka sa Jade Exhibition na ito. Para malaman ng lahat na si Song Qianqian bukod sa pinagmulan niya, ay hindi aabot kahit katiting sa kakayahan ko. Gusto mo bang sumali sa Jade Exhibition? Kung gusto mong sumali doon na tayo dumaan sa likod. Dahil may pera naman tayo sa bank account natin. Galit na ako sa kanyang pang-ainsulto. Papa, maghintay lang kayo. Aalamin ko ngayon kung ano ang lagay ng Jade Exhibition na ito. Hindi ko inasahan na sa maliit na Jade Exhibition na ito. May nakatago palang isang 500 milyong halaga ng Imperial Green Jade. Gagawa ako ng paraan para makuha ito nina Papa at Mama. Para magkaproblema ang Song Wanwan na iyon. Ito ba ang Jade Exhibition? Mukhang masaya dito. Mabuti na lang nagbago ang isip nina Papa at Mama. Kumuha ako ng 30 milyon na deposit at pumasok. Ngayon makakagalaw na ako ng malaya. Hoy masamang babae, subukan mo lang magpakita. Ipapamukha ko sa iyo ang totoo.
President Song, ako ang General Manager ng Kisheng Company. Nandito po ang business card ko. Ito ang business card ko. Hinihiling ko ang inyong pabor balang araw. Ito naman ang sakin. Anong klaseng kumpanya yan, hindi ko pa narinig kailanman. Hindi ka man lang tumingin sa sarili mong katayuan. Tapos hihingi ka pa ng pabor kay Wanwan. Ang aming si Wanwan ay magiging pinuno ng Jiangsheng sa hinaharap. Napakabait mo lang talaga, Wanwan. Sa susunod na may makita kang ganito, huwag mo nang pansinin. Huwag naman kayong ganyan. Hindi pa sinasabi ng pamilya kung sino ang tagapagmana. Sino pa ba ang magiging tagapagmana ng Song Group kundi ikaw? Ang pinatalsik na anak ba? Na wala man lang pambili ng gatas. Hindi nga niya alam kung saan ang pinto ng Jade Exhibition. Paano pa kaya siya makakapasok dito? Ikaw lang talaga, Wanwan. Ang nag-iisang sentro ng Jade Exhibition. Song Qianqian, napakatapang mo. Naglakas loob kang pumasok sa venue na ito ng palihim. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ay ang Jade Exhibition na gaganapin ng pamilyang yan ng Shangjing. Ang pamilya nating Song ay walang panama sa pamilyang yan. Naghahanap ka ba ng sakit ng ulo? O gusto mong madamay pa ang pamilyang Song? Song Wanwan. Huwag kang manira ng walang pruweba. Wala kaming ginagawang masama. Hindi ako pumasok dito gamit ang pangalan ng pamilyang Song. Song Qianqian, nakakahiya ka. Di ba masyado kang mayabang noong lumayas ka sa bahay natin? Sino bang nagsabi na ginamit ko ang pamilyang Song para makapasok dito? Ako. Hindi ba pwedeng nagbayad ako ng sariling deposit? Ano, isang walang kwentang waiter at isang ginang? Wala pa nga kayong 300 sa bulsa nyo. Nakapagbayad ka pa ba ng ganoong kalaking deposit? Tama. Kahit malayo ay naaamoy ko pa rin. Ang kahirapan sa katawan nyo, alam nyo ba kung magkano ang 3,000? Bibilhin ba nyo ang sarili nyo? Sige nga. Dahil nagbayad kayo ng deposit, ipakita nyo sa akin ang resibo. Song Wanwan, hindi ka naman tagapangasiwa ng Jade Exhibition ah. Ang resibo namin. Bakit mo gusto pang makita kung ayaw kong ibigay? Dahil ako ang general manager ng Song Group. At kinakatawan ko ang buong pamilya. Palihim kayong pumasok sa venue. Sinisira nyo ang pangalan ng pamilyang Song. Magpapakita ba kayo ng resibo o hindi? Kung hindi, tatawag ako ng security. Huwag na kayong magkunwari. Kahit ipagbili nyo pa ang inyong sarili. Wala pa rin kayong 30 milyon. Malamang palihim lang talaga kayong pumasok. Paano kayo magkakaroon ng resibo? Security. Paano nyo ginagawa ang trabaho nyo? At hinayaan nyong makapasok ng lihim ang dalawang ito. Paalisin nyo sila. Hindi nyo ba naririnig ang sinasabi ko? Ako ang general manager ng Song Group. Bisita nyo ako. Napakayabang naman ng Song Group. Ikaw ba ang ipinadala ng pamilyang Song ngayon? Sinong nagsabing pwede kang mag-ingay dito sa Jade Exhibition? Wala talagang galang ang taong pinadala ni Song Yanhui. Makikipag-usap ako sa kanya kung may pagkakataon. Tito Yan. Hindi ko naman po sinasadyang gumawa ng gulo sa venue. Palihim po kasi silang pumasok sa venue natin. Natatakot lang ako na baka maapektuhan ang Jade Exhibition ninyo. Kaya ko pinapapaalis sa mga security. Ang Jade Exhibition ay hindi palengke. Kung palihim kayong pumasok, mas mabuting umalis na kayo dahil may kasama kayong bata. Hindi ko na kayo papanagutin ngayon. Nagsisinungaling, sigurado akong peke yan. Sa itsura ng dalawang yan, paano sila magkakaroon ng 30 milyon? Ang resibo ay totoo. Tingnan mo muli, Tito Yan. Pinalayas na siya ng pamilyang Song. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Wala akong pakialam doon basta may resibo. Sila ay bisita sa Jade Exhibition. Bawal mag-ingay dito. Kapag naulit pa ito sa susunod. Kahit na ikaw pa ang general manager ng Song Group. Hindi kita palalampasin, Alice. Sigurado ako na si Yanhui ang sikretong nagpadala ng pera sa kanya. Kung hindi, paano makakakuha? Nang ganoong kalaking halaga ang dalawang walang silbing yan. Ang tapang ni Song Qianqian. Kahit pinalayas na sa bahay, nagbayad pa rin ng 30 milyon, pumasok lang. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya. Wala kang alam. Si Song Qianqian pa rin ang dating paboritong anak ng Song Group. Noon pa man siya na ang nagpapatakbo.
ng negosyo sa Jade ng Song Group. Kaya siguro siya andito para magsugal gamit ang maliit na puhunan. At manalo ng mas malaki. Sa kakayahan ng paboritong anak ng Song Group. Maliit lang ang 30 milyong entrance fee na yan. Kung sakali baka bawi agad yan. Lahat kayo. Tiyak na nagkamali ng tingin. Anong ibig mong sabihin? Kahit na siya ang dating panganay ng pamilya Song, wala talaga siyang alam pagdating sa Jade. Hindi pwede yan. Narinig kong magaling pumili ang babaeng iyan. Hahaha, magaling pumili. Kung magaling siyang pumili sana, hindi siya nag-asawa ng isang waiter. Bakit parang hindi katanggap ang katotohanan? Wala akong oras para patulan ang taong katulad mo. Huwag ate. Kung hindi ka sumasang-ayon, magkumpetensya tayo. At dahil nandito na ang lahat ng mga kilalang pamilya sa Jiangsheng, gusto kong makita nila kung anong klaseng tao ang naging asawa mo. Naiinis talaga ako rito. Gusto ko siyang saktan dahil ininsulto niya ang mga magulang ko. Maghintay ka lang. Maghihintay ako at isasalba kayo. Dahil nakuha ninyo ang Jade na 500 milyon. Babawi ako rito. Bakit ka tumatawa, Song Wanwan? Hindi ba inakala mo namang walang silbi ang asawa ko? Kaya may lakas ka ng loob na makipagkumpetensya sa akin. Kaya ba nating sukatin ang batong Jade? Ngayong ikaw na ang paboritong anak ng Song Group. Tiyak akong marunong kang pumili ng Jade. Kaya gusto kong makipagkumpetensya ka sa asawa ko. Upang malaman natin kung sino ang kumuha ng mas mahal. Ipapakipaglaban mo ako sa isang waiter. Bakit hindi mo kaya? Bakit naman ako matatakot, Song Qianqian? Ngayong hinahanap mo ang iyong sariling pagkasira. Huwag mo akong sisihin kapag di kita pinatawad. Pero walang mangyayari kung sugal lang. Maglagay tayo ng pustahan. Anong klaseng pusta? Kapag natalo kayo, kayong dalawa ay dapat umalis sa Jiangsheng. Wala na kayong babalikan. At saka sa harap ng maraming tao dito ay lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Sabihin mo ng malakas na si Song Qianqian ay di hamak na wala kumpara sa akin. O bakit natatakot ka na? Kung pustahan pero kawawa ka rito. Papayag ako. Kapag nanalo ang asawa ko, hindi kita paalisin sa Jiangsheng pero gusto ko rin sa harap ng lahat ay lumuhod at yumuko ka ng 3 beses at sumigaw ng 3 beses na si Song Wanwan ay ampon lamang at walang silbi. Ano? Kung ayaw mo naman ayos lang. Hindi ako namimilit. Sinong nagsabing hindi ko kaya? O CJ. Sa harap ng lahat dito bilang testigo natin. Napakaganda iyan. Ang ganda ni Mama at astig pa. Ate, hindi ba naging padalos-dalos ka naman yata? Wala po akong alam sa pagpili ng Jade bato ito. Kapag natalo pala tayo. Aalis na talaga tayo sa Jiangsheng. Kung pinatunayan ko pa ang pagiging mahina natin, lalo lamang tayong sasamantalahin ni Song Wanwan. At saka habang hindi pa natatapos, hindi mo matitiyak ang totoong resulta nito. Tama lang yan. Abaga noon na baka taas ang kayabangan niya ngayon. Kahit matalo ako, nandito ako. Siguradong matutuwa kayong makita na manalo rito. Paano ko pala sasabihin sa aking mga magulang? Kung saang bato ang may mahalagang Jade ngayon. Asawa ko walang sapat na oras. Tayo nang pumili ng magandang bato. Sige, tayo na. Wanwan, malaki ang pusta na ginawa natin dito. Paano kapag natalo ako? Totoo nga yan. Ang isang bato na pinag-uusapan natin ay laging swerte lang naman. Sino bang nagsabing swerte lamang ito? Maaari kang pumili sa isang tamang proseso. Nang maging general manager na ako rito, isang eksperto na pala ang nagtuturo sa akin. At ang eksperto ito ay nagtala na. Mula sa 10 bato na kukuha nila ang 6 rito na record breaker. Hanggang di na riyan siya. Lalong madali pa niyang tatalunin ang walang silbing asawa mo, Song Qianqian. At kahit ikaw pa man ang pipili, Qianqian, siguradong talo ka pa rin sa bandang huli. Ano ba yan? Hindi na niya magagawa ang manghusga at mangmaliit sa akin, ha? Bilis. Narinig kong may tao ka raw inilagay na pumusta rito laban sa akin. Kaya asahan na ang tulong nyo rito.
Gagawin kong ayos ang lahat, huwag mag-alala sa akin. Asahan mo at may mapapala ka sa huli. Song Qianqian, maghintay ka hanggang matalo ka. Asawa ko, ano sa tingin mo ang bato rito? Madalas malaki ang halaga at maraming malaking potensya ng jade at presyo rito. Huwag po bato lang ang isang yan. Wala pang laman sa loob iyon. Sayang ang 3 milyon kung bibilhin iyon. At ibebenta mo para tumubo dito. Parang masama yata ang bato dito ha. Baka gusto mo. Subukan pa nating magtingin pa sa iba. Wow, galing talaga ng papa kong tanga pero napakagwapo ha. Tunay na may talino pala pagpili sa jade ang aking tatay ha. Gamit ang kutob niya ay alam na kaagad ang ganyang bagay. Ganyan nga kaya sa nanay at tatay ko rin pala ng galing ang talino ko. Bakit ba maraming gamit ngayon rito? Paano kaya natin ito gagamitin para makapili ng mas ayos? Ayon sa naramdaman ko rito, mayroon na raw isang Imperial Green Jade na nahahati mula sa silangang direksyon doon. Kung makikita kaya ng aking mga magulang ito doon, titingnan kong makakuha ng atensyon nila mula doon gamit ito sa aking isipan. Ngunit saang pamamaraan na makita nila iyon ah? Teka. Qianqian, may maraming bato at jade sa daan yon oh. Tingnan kaya natin doon sa banda. Nakakamangha ka naman, talagang napakagaling ni Papa. Kaya palang magkapareha sa pang-isipan natin at ang kutob niya ha. Ay nakakainis naman dito, mas lalo lamang na sayang bato ito. Tulad lamang ng basura ang bato na rito. Napaka-imposible nito at may malaking jade na pwede makuha ito. Mahal na ang isa sa mga iyan at bawat bato ay jade ito. At yung isang batong presyong 3,000 na pababa iyon. Sa loob ng batong ito may halaga ng Imperial Green Jade na 500 milyon ang isa na makukuha natin rito. Malaki ang kalinawan ng 300 milyong jade oh. Saka pwede rin makakuha rin na may halagang 600 ah. Baka mabuti siguro ay dito na tayo pumili. Malaking tulong rin ito lalo na gagamitin natin. Kahit na mapapakinabangan natin ay mapapabuti na ito. Pati rin kung walang maayos tayong maipapakita epekto, hindi masyado mangyayari dito. Hahaha, napakagaling ni Papa, ako na nga yata at pinakaayos sa pinakamagaling. Song Qianqian, ganyan talaga, siguro ito ang matagal na pinili mo na bato ito. Eh ano kung bakit may pakialam ka ba ha? Kung malalaman mo pa ang sa una na hugis, makikilala mo ba yan kung ayos ba ganyan? Ang ikalawa naman kung ano ba ang material, saka na ikatlo bitak o ano man yan. At di tulad niyan ay magkakaibang ganda nito ang bato ito. Kahit makikita ay punong-puno ng bitak sa labas ito. Totoong basura lamang iyan o sirang bato talaga yon. Sana yon na walang pinagkaiba rito at bato ito o basura lamang. Hay naku, Song Qianqian. Ito ba ang henyong asawa na nahanap mo? Puro basura ang pinili niya. Basura nga talaga. Basura talaga, ano ba ang alam ng isang waiter? Akala niya maganda na kapag mura. Akala niya ba namamalengke lang siya? Ang mga basag na batong iyan ay wala pang 3,000 lahat. Yung pamasahe at deposit pa lang natin ay 3 milyon na. Hindi ko alam kung saan. Saan nakakuha ng lakas ng loob na magyabang dito? Umaasa pa yata silang yumaman agad ng biglaan. Na naginip ng gising. Song Qianqian, talo ka na. Kung aaminin mo na ang pagkatalo mo ngayon, at sasabihin kahit dulo ng aking daliri, ay hindi mo mapapantayan at basura ang asawa mo. Baka sakaling palampasin pa kita, ano sa tingin mo? Hindi pa nga nabubuksan ang mga bato. Song Wanwan, hindi ba masyado pang maaga para sabihin mo iyan? Kailangan pa bang buksan? Kitang-kita na ang resulta, bakit hindi buksan? Nagbayad na rin lang tayo. O baka naman natatakot kang matalo sa akin. Matalo sa'yo, nasisiraan ka na ba ng bait? Sige, ipapamukha ko sa'yo ang totoo. Umpisahan na. Ang unang bato ay may napakagandang glass jade. Sa kalidad nito nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 5 milyon. Tapos na ang pagbubukas ng bato. 6 na bato lahat. 4 ang may lamang jade. Tinatayang 70 at 3 milyon ang halaga ng lahat. Mula sa 6 na bato, napakataas ng porsyento na lumabas. Napakagaling ng taong iyan, hindi na kailangang sabihin pa. Consultant na kinuha ng Song Group yan. Kaya naman pala. Mukhang sa mga basurang bato ni Song Qianqian ngayon. Imposible na siyang manalo sa pustahan.
Ngayon ay ipapakita natin sa lahat na ikaw na tunay na anak ay hindi papantay kahit sa dulo ng daliri ko na isang ampon. Para malaman ni Song Yanhui na ako ang pinakakarapat dapat na magmana ng Song Group. Song Qianqian, talo ka na lumuhod ka at gumapang palabas ngayon din. At huwag ka nang babalik pa sa Jiangsheng. Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa nabubuksan ang mga bato ko. Sa 3 basag na bato mo, kahit anong gawin mo ay talo ka pa rin. Boss, pakitingnan din ang 3 batong ito. Walang halaga ang pagbubukas ng 3 basurang bato na ito. Sinabi ko na sa'yo ang mga batong iyan. Kahit itapon sa kalsada walang pupulot. Umaasa ka pa bang may lalabas na jade dyan? Kahit basura man iyan, binili pa rin namin iyan. Boss, buksan mo na lang para makita namin. Sige na nga. Talo sa unang bato, sinabi ko na nga ba. Walang kwentang buksan ang mga ganyang basura. Sinasayang mo lang ang oras natin. Akala ko pa naman may ibubuga si Song Qianqian. Pinili pala niya ang ganyang klaseng tao. Nakakadismaya talaga. Paano nangyari ito? Imposibleng makakuha ng jade sa ganyang basura. Ano ba ang alam ng isang waiter sa jade? Nagkaroon si Song Yanhui ng ganyang anak. Talagang kamalasan iyan sa pamilya. Song Qianqian, ikaw pa naman ang panganay na anak ng pamilyang Song. Paano ka naniwala agad na isang henyo sa jade ang isang waiter? Wala na talagang pag-asa. Ipinapahiya mo ang pamilyang Song. Ngayon, inihahayag ko sa lahat sa ngalan ng aking ama. Wala ka ng kaugnayan sa pamilyang Song. Tuluyan ka ng tinanggal sa pamilyang Song. Hay naku, napakatanga naman ng boss na bumubukas nito. Kung ganyan siya magbukas ng bato, ang jade ay nasa pinakailalim. Makikita iyon kung hahatiin niya sa gitna. Boss, pakikalahati naman ang batong iyan. Song Qianqian, ang batong iyan. Kahit paano mo pahatiin, hindi na mababago ang katotohanang talo ka na. Boss, hatiin mo. Totoo ngang may lumabas na jade. At malaki pa ito. Napakaganda ng kinang. Napakagandang kalidad nito, napakalaking panalo. Napakataas na kalidad ng ice jade. Sa laki at kalidad nito, 5 milyon ang halaga niyan. Imposible iyan. Paanong may lumabas na jade sa isang basurang bato? At nagkakahalaga pa ng 5 milyon. Hindi ba sinabi mo na mga basag na bato lang iyan? Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Paano silang nakakuha ng ganyan mula sa basura? Nakapaglabas sila ng kayamanan. Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Sinuwerte lang talaga sila rito. Ang 2 natitira ay puro bitak. Imposible nang may lumabas pa doon. 5 milyon lang ang isang jade na yan. Tayo ay may 73 milyon. Sa laban na ito, Kahit ano pang mangyari ay tayo ang mananalo, hindi pwedeng umasa lang sa swerte. Wala na silang kawala. Hindi ako naniniwala na palaging suswertehin ang 2 basura na iyan. Diyos ko, may lumabas ulit. Mula sa 3 basurang bato. Ang 2 ay may laman. Swerte ba iyan o galing talaga? Kulay ubi, isa itong violet jade. Diyos ko, ang batong iyan ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Napakalaking panalo talaga nito. Huwag mong sabihing parehong mailaman ang 3 bato. 3 bato na mailaman. Sa inyong lahat na nandito, lahat kayo ay may alam sa jade. At marunong kumilatis nito. Imposibleng mangyari ang ganitong bagay, hindi ba? Ang pag-asa lang sa swerte ay may hangganan. Galing talaga ito. Song Qianqian, kahit na napakaswerte mo pa ngayon, ang halaga ng 2 bato mo ay wala pa sa kalahati ng sa akin. Boss, buksan mo na ang huling bato. Pare-parehong may laman ang 3 basurang bato.
Ang Imperial Green Jade ay napakabihira sa buong bansa. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 500 milyon. Ito ang pinakamahalagang kayamanan. Lumabas na rin ito sa wakas. Maiintindihan ko pa kung may laman ang tatlong basura. Pero pataas ng pataas ang kalidad bawat isa. Impossible ito. Hindi mangyayari iyan. Hindi ako naniniwala. Pwede mong sabihin swerte kung isa o dalawa. Pero tatlo itong may laman na kayamanan. At mayroon pang Imperial Green. Hindi na yan pwedeng tawaging swerte. Iyan ang tunay na galing. Magagawa ba talaga iyan ng isang waiter? At napakabata pa niya. Talagang henyo na hindi mapaliwanag. Malamang ay napansin ni Song Qianqian ang natatagong talento ng asawa niya. Kaya naman kahit palayasin pa siya sa bahay nila, ay pinili niya pa ring magpakasal dito. Dahil sa nakakagulat na talentong iyan. Hindi problema ang gumawa ulit ng panibagong song group. Siyempre ang kutob ng tatay ko ay halos kasing galing na ng isang master ng Tianji Pavilion. Kahit pa isang song group lang. Ang maging pinakamayaman sa bansa ay usapin lang ng panahon. Song Qianqian, anong pandaraya ang ginawa mo? Maiintindihan ko kung galing siya sa mayaman. Kumuha ka ng isang walang kwentang lalaki. Pero isa pala siyang nakatagong henyo sa Jade. Song Wanwan, nakikita tayo ng napakaraming tao rito. Anong pandaraya ang pwede kong gawin? O baka naman, gusto mong umiwas sa pusta sa harap ng mga sikat sa Jiangshan. At ayaw mong tuparin ang pustahan natin. Saksi tayong lahat dito. Kapag natalo ka sa asawa ko sa pustahan, kailangan mong lumuhod sa harap ng lahat at yumuko ng 3 beses sa akin. At sumigaw ka ng 3 beses na ikaw, Song Wanwan, ay ampon lang ng pamilyang Song. Tumupad ka sa usapan. Ngayon tuparin mo na bakit? Ang galing mo talaga, Mama. Napakagaling. Ikaw na ang pinakaastig na nanay sa buong mundo. Ganyan nga dapat turuan siya ng leksyon. Para tigilan na niya ang pagmamayabang niya. At inaapi pa ang mga magulang ko. Naramdaman mo na ang sakit ngayon, Song Wanwan. Matagal na panahon. Ang buhay ko sa pamilyang Song ay parang katulong lang. Dahil iyon lahat kay Song Wanwan. Kung hindi lang dahil kay Xuan-Xuan. Lalo pa siguro niya akong inapi. Hanggang sa mapalayas ako sa lungsod. Mukhang hindi na rin kinaya ng langit. Ang mga ginawa ni Song Wanwan kaya pinagbayad siya. Gagawin mo ba talaga ito? Papaluhudin mo ba talaga ako sa harap ng lahat? Sino ba ang talagang masama? Umalis na nga ako sa bahay natin. Pero sinira mo pa rin ang lahat. Akala mo mananalo ka dahil may master ka. Pumusta ka pa. At pinilit. Akong tunay na anak ng pamilya na umalis sa Jiangshan. Para hindi na ako makauwi. Mas masama ka pa kaysa kahit kanino. Tama na. Pustahan lang naman ito, hindi ba? Bibigyan kita ng 10 milyon. Para matapos na ang usapang ito. Napakalaki na ng perang iyan para sa'yo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto ko lang natuparin mo ang Qian. Huwag kang sumobra. Pumusta pero iniiwasan ang talo. Ang general manager ng Song Group. Wala man lang isang salita. Nakikita naming lahat. Kung susugal ka, tanggapin mo ang pagkatalo. Sa mundo ng negosyo, tiwala ang pundasyon. Kung lahat ng tao ay katulad mo, sino pa ang makikipagnegosyo sa Song Group? Tumupad ka na sa pustahan. Mga mayayaman at sikat ang nandito. Kapag nagalit ang mga tao rito, baka makaapekto ito ng malaki sa Song Group. Baka mawala pa ang posisyon mo bilang general manager. Ha? Anong ginagawa mo? Kapatid mo si Wanwan. Dati inaapi mo na siya sa bahay. Pabayaan na. Ngayon sa harap ng lahat ay ipinapahiya mo pa siya. Pinalayas na kita sa bahay. Bakit hindi ka pa rin nagbabago? Tito, hindi po ganyan ang nangyari. Kami ni Qian. Mingming, huwag mo na siyang kausapin. Kahit anong sabihin natin, hindi siya maniniwala. Old song. Sobra naman yata ang paboritismo mo rito. Patawad po. Pasensya na sa anak ko. Nakakahiya po. Malinaw kong nakita ang buong pangyayari. Ang ampon mong ito ang nagsimula at namilit. Wala nang nagawa ang tunay mong anak kaya pumusta. Tumupad sa usapan pag natalo. Gawin ang nasa pustahan. May mali ba roon? Pero, kapatid pa rin niya ito. Pagpapahiya na ang paluhurin siya sa harap ng lahat. Gusto lang naman ng tunay mong anak na magsorry siya at lumuhod. Pero ang ampon mong paborito,
ay gusto siyang palayasin sa Jiangsheng habang buhay. At huwag nang pauwiin. Totoo iyon. Siya mismo ang humiling yon. Palayasin at tapusin ang lahat. Tapos noong natalo umiiwas at ayaw to pa rin. Ngayon magpapanggap na kawawa. Mukhang maamo. Pero ang totoo, isa siyang ahas. Papakasalanan ko po ang lahat. Tama lang na magalit si ate. Kung luluhod ako, at mapapatawad ako ni ate, ayos lang po. Umuwi na tayo. Nakikipagbiruan lang naman ako kay ate. Hindi ko inakala na aabot sa ganito. Bakit ko naman papalalayasin si ate? Alam ko po na isa lang akong ampon. Kaya sanay na akong masaktan. Tingnan mo. Ano ba ang ginagawa mo sa kapatid mo? Seseryosohin mo ba ang biro ng kapatid mo? Humingi ka ng tawad kay President Wang ngayon din. Ako hihingi ng tawad sa kanya. Imposible, gusto mo ba akong mamatay sa inis? Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Old song mukhang sa pagiging pinakamayaman mo. Nasisiraan ka na yata ng bait. Dahil sa isang ampon. Pinalayas mo ang tunay mong anak na sobrang galing. Kapag nagpatuloy ka pa sa ganyan, malapit nang bumagsak ang Song Group. Ang swell na yan. Ano bang kakayahan yan? 3 basurang bato may laman. Ice Jade at Violet Jade. At mayroon pang Imperial Green. Sino ang may ganyang galing pagdating sa Jade? Kung ayaw mo talagang makita ang tunay mong anak, ibigay mo na lang sa akin. Masaya ko silang kukunin. Gusto niyo bang mag-asawa na magtrabaho sa akin? Bibigyan ko kayo bawat taon ng 50 milyong base salary. At ang 3 Jade na nakuha niyo, kukunin ko ang lahat. Bibilhin ko ng 600 milyon. Diyos ko, 50 milyon bawat isa. Ibig sabihin ang mag-asawa. 100 milyon na ang base salary nila. Tingnan mo naman ang galing nila. Dahil sa isang Imperial Green Jade pa lang sa tindahan, madodoble na ang stock price nila. Totoo. Magandang pangalan ang may Imperial Green Jade. Kaya nga siya ang pinakamahalagang kayamanan. Sila ba? Pinalayas na sila sa bahay. Paano sila naging ganyan kaswerte? Bakit si Song Qianqian pa rin ang pinakamagaling? Isa lang naman siyang basura. Qianqian, ikaw ang magdesisyon. Susunod ako sa'yo. Kung ganoon, mabait din ang tao mula sa ksing yan. Ipinagtanggol niya ang mga magulang ko. Mas magaling siya sa lolo kong pumapanig. Anong boses iyon? Wala akong naririnig na boses. Papa, pagod ka ba? Umuwi na muna tayo at magpahinga. Walang boses. Ang tanga ng itsura ng lolo ko. Kaya pala nagawa siyang lokohin ni Song Wanwan. At pinaikot siya ng maamong babaeng iyan. Kaya pinalayas ang sariling anak. Hindi ko alam kung ganyan siya mag-isip. Paano siya naging pinakamayaman sa Jiangsheng? Kapag nandyan pa si Song Wanwan, malapit na talagang magsara ang Song Group. Totoo bang andito siya? Naririnig ko ba ang isip ng apo ko? Apo ko ito, di ba? Ano ang pangalan niya? Tito Zuxuan po. Kalalampas lang ng 1 taon. Gusto niyo po ba siyang buhatin? Hindi yata pwede. Ang matandang Song Yanhui na iyan. Sabi niya palalayasin na niya si Song Qianqian. Pinalayas na niya. Pero ngayon hindi niya maalis ang tingin sa apo niya. Hindi siya pwedeng magtagal dito. Pinaghirapan ko ang posisyon bilang general manager. Hindi ko hahayaang bumalik si Song Qianqian. Wanwan, anong nangyari sa'yo? Ayos lang po ako. Bigla lang pong sumakit ang ulo ko. Magpapahinga na lang po ako sa bahay at aayos din ito. Hindi biro ang sakit ng ulo, tayo na. Pupunta tayo sa ospital ngayon. Papakasalanan ko ito. Napakahina kasi ng katawan ko. Anak kita. Hindi ka istorbo, tayo na. Sa edad mong iyan, pagdating sa Jade, paano ka nagkaroon ng ganyang galing? Paano mo nagawa iyon? Hindi ko rin po alam. Baka ang anak natin ang nagdala ng swerte sa akin. Swerteng dala ng bata. Titingnan natin kung makakatawa pa kayo rito. Mama, pasok na sa sasakyan. Pupunta tayo sa ospital. Papa, hindi na masakit ang ulo ko. Baka dahil matagal tayo sa loob at mainit. Ayos na dahil nakalanghap ako ng sariwang hangin. Ang batang ito talaga. Sigurado kang ayos ka na. Ayos lang ako, Papa. Bumalik ka na sa ginagawa mo.
Huwag ka nang mag-alala sa akin. Sige, mag-ingat ka. May meeting pa ako. Kaya mauuna na ako, sige. Gumawa na. Ang tatlong jade na binuksan natin. Binili ni President yan ng mahal. Tapos na rin ang lahat. Bakit ka tumanggi na magtrabaho sa kumpanya niya? Kian nasa negosyo ng Jade ang pamilya nyo. Hindi magandang sa ibang kumpanya pa tayo pupunta, di ba? Wala akong pakialam sa kumpanya nila. Ang alitan ng mag-ama ay lumilipas din. O baka naman, kaya mo na habang buhay hindi umuwi. Kian ang away nyo ay panandalian lang. Tingin ng tatay mo ay mahihirapan ka lang sa akin. May pera na tayo ngayon. Wala na siyang ibang masasabi pa. Humingi ka ng tawad kung may pagkakataon. Siguradong magkakaayos kayo. Siya pa rin naman ang tatay mo. Hello, miss. Ako ang manager ng Song Group. Pinapapunta kayo ng chairman, may sasabihin daw siya. Wala kaming pag-uusapan. Baka nabigla lang si Tito kaya pinalayas ka niya. Tatay mo pa rin siya. Dugot laman kayo. Siguradong gusto niyang umuwi ka na. Bakit hindi niya sinabi kanina? Maraming tao sa loob kanina. Kaya mas ayos kung sa kumpanya. Pero Kian, makinig ka sa akin. Pakinggan mo muna kung anong sasabihin ni Tito. Saka ka magpasya pagkatapos ano sa tingin mo. Alaynan. Papunta na ako ngayon. Ihintayin namin kayo sa kumpanya, miss. Miss, may meeting pa ang chairman at patapos na. Magpahinga muna kayo sa loob. Kukuha ako ng tsaa. Teka, miss. Medyo mahirap kung dala niyo pa ang inyong anak. Ibigay niyo na lang kaya muna siya sa akin. Bakit naman naging mahirap? Ang mga bata ay kailangan ng tahimik na lugar para magpahinga. Para maging maayos ang pag-uusap niyo ng chairman. Dadalhin ko lang siya sa pribadong resting room. Babantayan ko siya roon. Makakasiguro po kayo. Sige na nga. Sabihin mo agad sa akin kapag umiyak si Xuan. Sisiguraduhin kong maayos ang lagay ng inyong anak. Kalahating oras na ang nakakalipas. Bakit hindi pa tapos ang meeting? Maghintay pa tayo ng konti. Ang tito mo ang chairman ng malaking kumpanya. Kaya normal lang na maging abala. Bakit ikaw ang nandito? Sino pa ba sa tingin mo? Nasaan ang chairman? Di ba siya ang nagpatawag sa amin? Wala pong alam si Papa sa bagay na ito. Madali ka pa ring maloko, ate. Isang tawag lang na paniwala na kita. Ikaw pala gumawa noon. Ano bang gusto mo? Wala naman. Gusto ko lang makipag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, aalis na kami. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa anak mo, makinig kang mabuti sa akin. Anong sabi mo? Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa kanya. Basta makikinig kayo sa akin. Kapag sinaktan mo ang anak ko, papatayin talaga kita. Kumalma ka. Nasa kanya ang anak natin. Pakinggan muna natin siya. Chairman isang foreign financial group. Ang umatake sa stock market ng Jiangchen. At Song Group natin ang unang tinarget. Napakalakas ng pag-atake nila. Bumaba na ng 20% ang stock price natin. Kung walang papasok na pondo, baka tuluyang bumagsak ang stock price natin. Magkanong kapital ang kailangan? Mga 100 bilyon po. Ano 100 bilyon? Sa buong Jiangchen. Sinong makakapaglabas ng 100 bilyong cash? Kung noon sana, makakahingi kayo ng tulong sa 4 great families. Pero ngayon hirap din sila. Chairman, maaari kayong magtanong sa pamilyang Li. Sila ang pinakamayaman sa bansa. Hindi malaki sa kanila ang 100 bilyon. Ang pamilyang Li. Masyado nilang mababa ang tingin sa akin. Pag-iisipan ko yan. Kailan nagkaroon ng stroller sa kumpanya natin?
Bakit parang katakataka ang stroller na ito? Kamukhang kamukha ng kay Xuan dyan ka lang. Kaninong anak iyang nasa stroller? Si Xuan na ito. Sino ka? Paano napunta sa'yo ang apo ko? At saan mo siya dadalhin? Chairman. Wah. Wah. Huwag kayong maingay, kailangang matulog ni Xuan. Dalhin niyo na palabas ang taong ito. Kapag nagising na siya, tanungin niyo kung anong nangyari. Dadalhin ko si Xuan sa pahingahan. Chairman, may masamang balita. Lalong lumakas ang pag-attack ng Foreign Financial Group. Hindi na po namin kakayanin. Wala na daw pong pag-asa. Di ba sinabi nyo? Wala na tayong magagawa ngayon. Gawin na natin ang lahat. Boss, pakisabi naman. Desperado na ang Song Group ngayon. Kung mamumuhunan lang sana ang pamilyang Lee, susunod ang Song Group sa inyo kahit na kailan. Hindi ba nilinaw ko na ang sinabi ko? Walang panahon ang aming master na kausapin ka. Inatake man kayo ng Foreign Financial Group. Wala pa rin kinalaman ang pamilyang Lee dyan. Umalis ka na kundi magagalit ang master. Para mabilis na matapos ang Song Group mo rito. Kung hindi po tayo tutulungan ng pamilyang Lee, wala pa tayong 1 oras para tumagal. Kung wala talaga tayong makukuhang pondo, ang Song Group ay Babagsak na lolo ito, hindi ba? Nasaan na sina mama? At nasaan ako ngayon? mukhang hindi lang ako namamalikmata sa Jade Exhibition. Naririnig ko talaga ang mga naiisip ni Xuan. Anong nangyayari rito? Paggising ko ay nag-iba na ang lahat. Ibenta kaya ako ni lolo. Ako kaya ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Paano ko magagawang ibenta ang sarili kong apo? Apo ko pa man din yon. Kaya tingin niya sa akin ibebenta ko siya. Hindi pwede ito, hindi maaari. Aalamin ko kung anong totoong nangyari. Gumawa na. Sige, Song Wanwan. Napakasama talaga ng maamong babaeng iyan. Sanggol na katulad ko dinadamay niya. Para hindi ko na makita ang mga magulang ko. Mabuti na lang. Itong tanga kong lolo ay nakagawa ng mabuti. At nailigtas niya ako mula doon. Si Wanwan ba ang nag-utos na nakawin si Xuan? Paano magiging ganoon? Gayong napakabait niyang tingnan. Imposibleng magawa niya yon. Mukhang namumroblema sa pinansyal ang lolo ko. Kailangan niya ng pondo mula sa pamilyang Lee. Parang mababa ang tingin sa kanya ng pamilyang Lee. Normal lang iyon. Siya kasi masyadong tanga eh. Hindi ako tanga ah. Huwag nang magalit. Apo ko naman ito eh. Bata lang siya eh. Bata lang, inosente pa. Sige, tama na iyan. Kahit hindi parehas si lolo. Naniwala sa mga sinabi ng maamong babaeng iyan. At pinalayas pa si mama sa bahay nila. Pero dahil iniligtas naman niya ako, tutulungan ko na lang siya ngayon. Kahit protektado pa kayo ng mayaman. Pero sa harap ko na master ng Chanji Pavilion, hindi ubra ang kahit anong tago. Kaya pala malala ang sakit ni Lolo Lee. Malapit nang mawala. Kaya naman pala ayaw niyang humarap. May kailangan ka ba, Manager Wang? Gusto ko sanang malaman kung may malalang sakit ang inyong master. Saan mo ba nakuha ang balitang iyan? Inutos ng pamilya namin na ikalat at huwag sabihin ang kahit na ano. Tama nga ang isip ni Xuan ah. Manghula din ako eh. Kaya nagpunta sa Jiangcheng ang matanda para magpagaling. Para asikasuhin ang kalusugan niya, di ba? Maayos na po ang kalusugan ng matanda. Hindi lang po siya nakaramdam ng maganda sa ngayon. Kinuha ang lahat ng pinakamagaling para gamutin siya at gumaling din. Sinungaling mapapaniwala niyo ba si Lolo? Pero hindi niyo ako mabibilog mula sa malalang sakit ng inyong master. Kahit modernong gamot ay walang maitutulong sa kanya. Pero pagdating sa akin, para lang akong namimitas ng tubig niyan eh. Basta mapalapit lang ako sa inyong master. Masiguradong gagaling siya. Kayang pagalingin. Matututunan pa. Kayang pagalingin ang sakit ni Lolo Lee. Isa lang siyang sanggol pa. Paano mangyayari iyon? Paano ko ba sasabihin kay Lolo? Ang tanga niya. Wala pa sa kalahati ng talino ni na Papa at Mama. Hindi pa naman ako nakakapagsalita. Chairman, bumalik na tayo para pag-usapan ang gagawin.
Kung magsasayang pa tayo ng oras, hindi na makakayanan ng kumpanya. Kung mamamatay rin naman tayo, subukan na nating lumaban. Pakiusap Manager Wang, sabihin mo ulit. May paraan ako para mapagaling si Lolo Lee. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Kahit ang pinakamagagaling na doktor sa mundo ay walang magawa. Mapapagaling mo ba talaga ang matanda? Anong magagawa ni Lolo? Siguradong pinipilit lang niya ang sarili niya. Mabuti na lang nandito ako. Kung hindi ay lagot itong tanga kong lolo. Totoong totoo ito. Mag-abiso ka na doon, bilis. Huwag na nating sayangin ang oras. Napakadelikado ng lagay ng matanda ngayon. Konting pagkakamali lang. Maaaring mawala ang buhay niya. Sige, paniniwalaan kita ngayon. Pero binabalaan kita. Kung susubukan mong lokohin ang pamilya Lee, hindi mo kakayanin ang galit ng master. Chairman, saan naman tayo makakahanap ng magaling na doktor? Kung hindi mapapagaling ang matanda, hindi lang basta babagsak ang kumpanya. Magkakaroon pa tayo ng malaking problema. Pinapapasok na kayo ng master. Master, dinala na. Si Song Yanhui. Ikaw si Song Yanhui, di ba? Kaya mo ba talagang pagalingin ang tatay ko? Opo. Nasaan ang doktor? Bakit wala akong nakikita sa ikalawang palapag? Isang sanggol at assistant lang ang dala ni Song Yanhui. Wala nang iba. Walang doktor. Mayroon po akong paraang minana pa sa mga ninuno. Katutubong gamot, niloloko mo ba ako? Sa tingin ko ang Song Group ninyo ay ayaw nyo na yata. Gusto nyo na bang mawala sa Jiangsheng? Kapatid na Ming. Sigurado ka ba rito? Malaki ang tiwala ko. Hanggagi may lakas pa si Lolo Lee. Maililigtas ko siya. Sige, basta mailigtas mo ang tatay ko. Huwag mo nang sabihing 10 bilyon. Kahit 1,000 bilyon pa. Ibibigay ko lahat. Pero, kung malaman kong niloloko mo lang kami, huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Hayaan niyo muna akong makita ang matanda. Hahayaan mo na lang bang magloko si Song Yanhui ng ganyan? Hindi ko pa narinig kailanman na iwan ng ama. Sabi ng doktor, wala na raw pag-asa ang tatay. Hahayaan ko na lang bang mamatay ang tatay ko? Basta may 1% pag-asa. Susubukan ko. Wala na talaga akong magawa kundi umasa kay Xuan. Sa'yo na lang kami aasa. Ang tanga naman ni Lolo, bakit nakatunganga pa siya? Sabi mo may paraan ka. Magpanggap ka man lang sana, para maitago mo ako. Manager Wang, maaari ba akong makahingi ng isang mangkok ng spring water? Hay naku, itong lolo ko. Kaya pala madaling mauto ni Song Wanwan. Parang walang utak. Kung hindi lang desperado ang pamilya Lee, nabisto na sana siya. Dahil lolo pa rin kita. Ang naipon kong mahika ay gagamitin ko na ngayon. Sagad na ito para mapagaling siya. Hindi ko na kaya nakakapagod. Kailangan kong matulog para makabawi. Tatapos na ba? Song Yanhui, napakagaling mo talaga. Sa oras ng emergency ay nawalan ka pa ng silbi. Paano ka maniniwala na isang taong gulang na sanggol ay makakapagpagaling ng pasyente? Tapos na talaga ang pamilyang Song ngayon. Xuan, patawarin mo si Lolo. Simula nang ipanganak ka, hindi pa kita naalagaan. Mukhang wala na tayong pagkakataon pa. Ano na ang pakiramdam mo, hahaha? Aba, ang ganda ng pakiramdam ng katawan ko ngayon. Napakagaan sa pakiramdam. Parang bumalik ako sa pagkabata. Gumaling na si Xuan. Kaya pala kiyan doon sa Jade Exhibition ay namayagpag ka. Dahil pala ito lahat kay Xuan. Napakalaking biyaya ng apo ko. Ganyan talaga ang apo ni Song Yanhui. Kakaiba sa lahat. Ayos. Siya ba ang magaling na doktor na nagpagaling sa akin? Iniligtas niya ang buhay ko. Mula ngayon siya ay VIP na ng pamilyang Lee. Huwag na huwag niyo siyang babastusin. Maliwanag ba? Ikaw. Makakaasa po kayo kahit hindi niyo sabihin ay gagawin ko. Manager Wang, magbigay ng 50 bilyon sa Song Group. Ngayon din. Opo, hindi na po kailangan ng ganoon kalaki.
Kapag natalo na namin ang mga dayuhan, ibabalik ko ang perang ito kasama ang tubo. Hindi ito utang. Ibinibigay ko ito sa inyo. Iniligtas ninyo ang aking ama. Ang utang na loob na ito ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Sa tingin ko kapag pumasok na ang 50 bilyon sa kumpanya, magagawa nyo ng labanan ang International Group. Hindi malulugi ang kumpanya. Mababago pa ang buhay nyo. Bakit nakatunganga ka pa? Bilisan mo na. Maraming salamat po. Sa hinaharap ang pamilyang Song ay maglilingkod sa pamilyang Lee. Huwag na tayong mag-usap ng ganyan. Ang problema ng pamilyang Song ay problema rin ng pamilyang Lee. Kung may mangyari man hanapin nyo lang ako. Tama laging bukas ang aming pinto para sa inyo. Chairman, pumasok na ang 50 bilyon. Napaatras na natin ang Foreign Financial Group. Wala na silang pagkakataong lumaban. Hindi lang hindi naapektuhan ang ating stocks. Nakabawi pa tayo ng malaki mula sa kanila. Umaakyat na ulit ang stocks natin ngayon. Kikita na tayo ng malaki ngayong taon. President Wang, hindi ko inakalang hindi ka lang magaling sa negosyo. Napakagaling mo rin sa ibang bagay. Muntik nang mamatay ang matanda ng pamilyang Lee. Pero iniligtas mo siya. Kung wala ang pondo ng pamilyang Lee, mahihirapan tayong isalba ang kumpanya. Mabuti na lang nandito si Xuanxuan. Isang taong gulang pa lang siya. Paano siya nagkaroon ng ganyang galing? Anong boses iyon? Itong lolo ko. Mukhang tanga. Kaya pala nauto siya. Nang masamang babaeng iyon, pinalayas pa ang sariling anak sa bahay. Hindi ko alam kung paano. Siya naging pinakamayaman sa Jiangsheng. Itong si Song Wanwan. Napakasama pala ng ugali. Kahit sanggol dinadamay. Gusto niyang ilayo ako kina papa at mama. Mabuti na lang, gumawa ng tama ang lolo ko ngayon. At iniligtas ako. Totoo kaya ang sinasabi ni Xuanxuan? Hindi ganoon kasimple si Wanwan. Siya kaya ang sumira sa amin ni Qianqian. Nga pala, Chairman. Bago tayo umalis, parang nakita ko si Miss na pumunta sa kumpanya. Na kapag hindi siya pumunta sa kumpanya, paano niya makikita si Xuanxuan? Bumalik na tayo sa kumpanya. Bilisan mo ang pagmamaneho. Sabihin mo na anong gusto mong gawin namin para ibalik mo si Xuanxuan. Pirmahan mo ito. Pagkatapos ay lumayas kayo at huwag nang babalik. Baka sakaling makita niyo pa siya. At mo si Qianqian. Gagawin mo talaga ito. Kukunin mo ang yaman ng pamilyang Song at paghihiwalayin mo pa ang mag-ina. Song Wanwan. Paano nagkaroon ng babaeng kasing sama mo? Anong ginagawa mo, Song Wanwan? Isang batang ulila. Susumbatan mo ako. Song Wanwan, huwag mong kalimutan kung hindi ka kinupop ng tatay ko. Ulila ka rin naman. Hindi mo alam kung mabubuhay ka pa hanggang ngayon. 3 taon na ang nakakalipas, swinerte ka lang. Wala kang kwenta at hindi ka karapat-dapat. Ang matandang Song Yanhui na iyon ay tanga. Mas magaling ako sa'yo sa lahat pero ikaw pa rin ang iniisip. Inampun ka ni Papa mula pagkabata. Mas mahal ka pa niya kaysa sa akin na tunay na anak. Napakalaki ng utang na loob mo sa kanya. Imbes na magpasalamat ka, ganyan pa ang sasabihin mo. May mali ba sa sinabi ko? Kung may utak siya, dapat ibinigay na niya sa akin ang lahat. Isa lang ang tunay na anak ng pamilyang Song, ako iyon. Kung ayaw niyo ng gulo, pirmahan niyo na iyan. Kapag pinatagal niyo pa ito, hindi ako nakakasiguro na walang masamang mangyayari sa anak ninyo. Isang taong gulang pa lang siya. Madali siyang masaktan, di ba? Subukan mo lang. Mukhang hindi niyo rin naman mahal. Matagal na siyang nawala. Siguro ngayon. Song Wanwan, binabalaan kita. Kapag may nangyari kay Xuanxuan, tapos na ang maliligayang araw mo. Song Qianqian, ayaw mo talagang makiusap. Nagbago na ang isip ko. Kung gusto mong makita ang anak mo, lumuhod ka sa akin at pirmahan mo iyan. Song Wanwan, alam mo bang hindi ko lang anak si Xuanxuan? Apo rin siya ni Papa. Mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig.
Kapag nalaman ni Papa ang ginawa mo, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Ibalik mo na si Xuansuan ngayon din. Makakalimutan ko pa ito. Aalis na kami. Hindi niya kayang saktan si Xuansuan. Maliban na lang kung sobrang tapang niya. Hanapin na natin si Mama ngayon. Lalabas lang ako at maglalaro. Anong ibig mong sabihin? Pipirma kayo ngayon. Gusto nyo man o hindi. Pipirma kayo. Paano kung ayaw ko? Wala kang magagawa. Hawakan ninyo siya at piliting pumirma. Subukan ninyo. Tunay na anak ako ng chairman ng Song Group. Subukan nyo akong hawakan. Baliin nyo ang kamay niya. Kapag nakita niya kayo, matatakot din kayo ng ganyan. Ang ibong bumagsak ay mas masahol pa sa aso. Ako ang general manager ngayon. Kapag hinayaan nyo siyang makatakas ngayon, sibak kayo bukas. Ano pang hinihintay ninyo, hulihin nyo na siya. Bitawan nyo ako. Alam nyo ba, ang ginagawa ni Wanwan sa kumpanya ngayon, kapag nalaman ito ng chairman, lahat kayo ay tatanggalin. Papirmahin nyo siya. Song Wanwan, bitawan mo na ako. Kung hindi lagot ka sa akin. Takpan ninyo ang bibig niya. Nasa kumpanya tayo. Maraming nakatingin sa labas. Alam mo ba ang pwedeng mangyari rito? Inampun ka ni Papa. Binigyan ka ng magandang buhay. Mabuti rin ang naging trato ko sa'yo. Ganito mo ba kami babayaran? Wala kang utang na loob. Mas masahol ka pa sa hayop. Kung talagang mas magaling ka sa akin, dapat ibinigay na ng matandang iyon sa akin ang kumpanya. Dapat lumayas ka na rin sa Jiangsheng. Itigil niyo iyan. Matatapang na kayo. Nagkakagulo kayo sa opisina ng chairman. At sinasaktan niyo pa ang anak ko. Itigil niyo na yan. Papa, Ano ba talaga ang nangyayari rito? Kapatid mo pa rin sila. Bakit mo sila ginaganito? wala po akong magagawa. Pilit kinukuha ni ate ang kumpanya. Sabi niyo po dati, bawal silang tumuntong sa kumpanya. Kaya pinigilan ko sila. Hindi ko inakalang mapapalakas sila. Totoo ba yan? Oo po, ganoon nga po. Lumayas kayo. Paano ginagawa ni Kay Wenya ang trabaho niya? Bakit nandito sa tatay ko ang babaeng iyan? Kian, ayos ka lang ba? Xuansuan. Xuansuan nga. Ayos lang Xuansuan. Mabuti naman. Tito, bakit po nandyan sa inyo si Xuansuan? May lakas ka pa ng loob na magtanong. Paano niyo binabantayan ang bata? Napakabata pa ni Xuansuan. Paano niyo siya naiwala? Chairman Song, babantayan ko ng mabuti si Xuansuan. Hindi namin siya hahayaang mawala. Pareho na kayong kasal. Napaka-busy niyo pa. Umuwi na kayo ngayong gabi kasama si Xuansuan. Ako mismo ang magbabantay sa kanya. Ano? Hindi ko pa kayo pinapatawad. Nag-aalala lang ako kay Xuansuan. Ang hirap palabasin ni Song Qianqian sa bahay. Tapos pababalikin lang. E paano naman ang paghihirap ko ng maraming taon masisira lang? Hindi pwede. Ano? Papa, hindi pwedeng umuwi si ate. Ilang araw na ang nakakalipas ay nagmamakaawa ka. Ngayong pinapauwi ko na sila. Bakit ka kumukontra ngayon? Uwi. Baka gusto lang niya akong mamatay sa labas.
Hindi po gusto ko rin pong umuwi si ate. Pero wala kasing kwenta ang asawa niya. Kapag umuwi sila ngayon, ang pamilyang Song natin ay magiging katatawanan sa buong Jiangsheng. Ikaw, Bayaw mo pa rin siya. Wala siyang kwentang tao. Ganyan ba ang asal ng isang prinsesa? Papa, hindi po ganoon. 什么你？ Umuwi na kayo at ayusin niyo ang inyong mga gamit. Susunod na po kami. Papa, Kailangan ko pa bang ulitin ang sinabi ko? anong nangyayari rito? Dati naman sinusunod niya ang sinasabi ko. Hindi niya ako pinapagalitan. Bakit iba na ang trato niya sa akin ngayon? Pero ayos lang. Madali lang namang bilugin ang matandang iyan. Song Qian, humanda ka. Pinalayas na kita minsan, mapapalayas kita ulit. Palalayasin ko kayo sa Jiangsheng. Tama na yan, Kian. Nasa labas na tayo ng bahay, huwag ka nang magalit. Pasok na tayo. Nga, pasok na kayo, naiinis na ako. Ang plastic na sungwanwan na iyan. Ginawa pa iyon habang wala ako. Para apihin sina Papa at Mama. Hindi ko ito palalampasin. Mama, pumasok na kayo. Papakita ko kay Song Wanwan kung sino ang dapat niyang kalabanin. Huwag na kayong mag-alala. Nag-alala lang sa inyo ang tito. Nahihiya lang siya. Kung hindi, bakit kanya papauwiin, di ba? Ito na ang pagkakataon para magkaayos kayo. Malamang hindi tayo titigilan ni Song Wanwan. Huwag kang matakot, palalabanin natin yan. Nandito ako, ang master. Madali lang natin siyang matatalo. Kapag kumampi pa si Lolo sa kanya, pati siya aawayin ko. Huwag na mag-alala, pumasok na tayo. Lalaban tayo hanggang dulo. Marami na tayong pinagdaanan. Dito pa ba tayo matatakot? Ate, kuya. Ang dami niyong dalang gamit, kuya. Tulungan ko na po kayo. Anong ginagawa niyo? Nabasag ang jade pendant ko. Ito pa naman ang unang regalo sa akin ni Papa. Salamat, kuya. Gusto ko lang naman kayong tulungan sa mga gamit ninyo. Kahit hindi ninyo ako gusto, pwede niyo akong saktan o sigawan. Pero, bakit ninyo kailangang basagin ang jade pendant ko? Hindi nga kita ginagalaw. Tito, siya mismo ang nagbasag niyan. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi po kami. Siya po mismo ang nadapa at sinisisi kami. Bahala na po kayo kung maniniwala kayo. Akala ko ba magaling itong si Song Wanwan? Pero puro butas naman ang mga kasinungalingan niya. Titingnan ko kung maniniwala si Lolo. Kung maniniwala pa siya dyan, ang tanga na talaga ni Lolo. Kararating lang ni ate. Ayos lang po kahit ako ang masaktan. Sanay na rin naman ako. Hindi pwede. Ako si Song Yanhui at alam ko ang tama at mali. Kapag nagkamali, dapat parusahan. Papa, baka pwedeng palampasin na lang ito. Si At Tito, hindi po namin talaga siya hinawakan. Sinisiraan lang niya kami. Tama na, ayoko nang marinig yan, manager. 管家， Papa, nandito pa si kuya. Kapag pinarusahan si ate, baka hindi iyon maganda tingnan. Papayag na po ako kung magsusori siya. Ikaw ang unang sumigaw, di ba? Tapos gusto mo pang humingi ng tawad sa'yo. Wala ka talagang hiya. Tignan niyo ang CCA sa labas na yon din. Bakit biglang nagbago si Papa? Dati kasi paniwalang-paniwala siya kay Song Wanwan. Papa, sa ganitong liit na bagay aalamin niyo pa ang Parehas ako palagi. Walang maliit o malaking bagay. Ang nagkamali ay dapat maparusahan. Dahil magkaiba kayo ng sinasabi. Titignan natin kung sino ang nagsisinungaling. Malakas ang ebidensya. Titignan ko kung paano ka pa makakapagpalusot. Sige, ipakita niyo ang kikis. Kapag walang tinatago, walang dapat ikatakot. Bakit nakatayo pa kayo? Kunin niyo na.
Papa, sa tingin ko hindi na natin kailangang tingnan ang Kiki. Baka hindi lang napansin ni ate. Siguro hindi niya sinasadya. Kalimutan na lang po natin ito. Nakahanda na rin ang pagkain para kina ate at kuya. Kumain na muna kaya tayo. Hindi pwede. Dapat natin itong linawin ngayon. Kung totoo nga ako ang nakabasag sa jade pendant mo, handa akong tanggapin ang parusa. Tama ang sinabi ni Kian. Hindi ako mamapanig at hindi ko dudungisan ang pangalan ng kahit sino. Master, ayos na ang sisi, Papa. Huwag mo nang tingnan. Baka nagkamali lang po ako ng akala, siguro, hindi naman ako tinulak ni ate. Baka ako lang din ang hindi tumingin sa dinadaanan ko. At nadapa ako. Anong nangyayari rito? May kinalaman ba si Kian sa pagkakadapa mo? Ako nga lang po ang nadapa. Wala pong kinalaman si ate. Kian, hindi naman pala ganyan si Tito gaya ng sinasabi mo. Laging pumapanig kay Song Wanwan. Hindi ko rin po alam kung ano ang nangyari. Dati kasi kapag nangyayari ito, hindi na tinitingnan ni Papa ang Kiki. Pinaparusahan na niya agad ako. Mukhang mahal ka pa rin naman ni Tito. Gusto lang niyang magkaayos kayo. Kaya gamitin mo na itong pagkakataon para magkabati na kayo ni Tito. Hindi ko masabi. Dati kasi ay masaya kaming magkasama ng tatay ko. Pero tuwing andyan na si Song Wanwan, nag-iiba na ang lahat. Siguro si Lolo na talaga iyon. Nakita niya na ang totoong kulay niya. Kaya nagbago na ang ugali niya. Mabuti naman at naayos na rin si Lolo. Masyado lang talaga siyang tanga. Nabulunan ako, kakain pa ulit ako. Nakakainis. Dati umuubra palagi ang mga plano ko laban kay Song Kian. Bakit hindi ito gumana ngayon? Lalo na sa ugali ni Papa. Kung dati iyon, hindi niya titingnan ang Kiki. Maniniwala siya sa akin ng walang duda. Anong nangyayari rito? Alam ko na. Siguro dahil sa bata na iyan. Hindi pwede, kailangan kong gumawa ng paraan. Magandang umaga po, Tito. Maupo na kayo at mag-almusal. Nasaan si Wanwan? Bakit hindi ko siya nakikita? Hindi ko rin po alam, titignan ko po muna siya. Baby, Andito na po ako. Anong nangyari sa'yo? hindi ko rin po alam. Paggising ko po ay masama na ang pakiramdam ko. Bakit ang init mo? Tara sa ospital tayo magpa-check up. Huwag na po, Papa. Baka po na virus infection lang ako. Gagamutin ko na lang po ng gamot. Virus infection. Wala naman tayong ganyan sa bahay. Lagi pong naglalakbay sina ate at kuya kasama si Xuan. Siguro hindi sila nakakapaglinis ng maayos. Normal lang sigurong nakakuha ng virus si Xuan galing sa kanila. Ang matatanda ang nakakapagpasa ng sakit sa bata. Hindi naman bata ang nakakahawa sa matanda. Kahit na ano pang sabihin nyo, sa ospital na tayo dumiretso. Ang taas ng lagnat mo, hindi pwede ito. Ang plastic na babaeng ito, sinisiraan kami. Hindi maayos ang pakiramdam niya. Nilagyan niya ng hot water bags ang kumot niya. Malamang iinit talaga siya. Papa, huwag na po. Wala po akong ganang kumain. Matulog na lang ulit ako. Ano ito? Kung magkukunwari kang may sakit, ayos lang. Pero isinisi mo pa sa isang inosenteng bata gaya ni Xuan. Bakit mo ginawa yon? Wala ka na bang konsensya? Papa, kasalanan ko po. Masyado lang po akong nag-iisip at nasasaktan. Gusto ko lang naman pong mag-alala kayo sa akin. Hindi pa ba sapat ang pag-aalala ko sa'yo noon?
Mama, naging isip bata po ako at hindi karapat-dapat bilang anak niyo. Kung ganoon, palayasin niyo na po ako sa bahay ngayon din. Hahayaan muna kita ngayon. Pero kapag inulit mo pa ito, huwag mo na akong sisisihin sa gagawin ko. Hindi na po maulit, nangangako po ako. Sinabi ko bang tumayo ka? Lumuhod ka riyan hanggang sa matapos kaming kumain. Ako. Kian-kian na yung nakabalik na kayo. Ikaw at si Zuming ay papasok na sa kumpanya. Maging assistant kayo sa akin. Para mas lalo ninyong maintindihan ang kumpanya. Papa, papasukin niyo po silang dalawa bilang assistant ng chairman. Sinabi ko bang magsalita ka? Wala kang karapatang magsalita rito. Kapag ba kumuha ako ng assistant, kailangan ko pa bang hingin ang pahintulot mo? Lene. Sige, yun na ang desisyon natin. Papasok kayong dalawa sa kumpanya bukas ng umaga. Tito, Papa. Titingnan ko muna kung luto na ang pagkain sa kusina. Sasama na ako. Isang araw nang hindi nakikita ni Xuan si Lolo. Namiss mo ba si Lolo, hahaha? Bakit hindi ka nagsasalita? Ano? Ang tanga-tanga talaga ni Lolo, paano ako magsasalita kung 1 taon pa lang ako? Kung magsasalita ako, baka matakot pa siya at atakihin. Inaantok na ako. Matutulog na muna ako. Pero nag-aalala pa rin ako. Kaninang umaga nakuha rin ni Song Wanwan ang gusto niya. Siguradong may gagawin iyon laban kay Mama. Mabuti at hindi pumanig si Lolo sa kanya. Pero hindi pa rin dapat mapanatag. Kailangan ko pa ring bantayan mamayang gabi para malaman kung may panganib. Sige, gagawin ko iyan para. Dito sa pamilyang ito nagpapakahirap na rin ako. Walang masama sa apo ko. Masyado lang din nag-isip minsan. Nagpadala ako ng maraming tao roon. Wala nang magagawa pa si Wanwan doon. Bakit nakikita ko si Papa? Nakasama si Song Wanwan sa kama. Bakit nakikita ko si Papa? Nakasama si Song Wanwan sa kama. Ano si Zuming at si Wanwan? May namamagitan ba sa kanilang dalawa? Ay naku, anong iniisip ko? Siguro nagkakamali rin si Xuan. Minsan ay hindi rin perpekto yan. Paano magiging involved si Zuming dyan? Alam ko na siguradong may gagawin si Song Wanwan. Pinainom pala niya ng gamot si Papa para sirain ang reputasyon ni Papa. Napakasama talaga ng ugali niya. Kahit paano, hindi niya isasakripisyo ang sarili niya. Pero hindi pa kailanman nagkamali si Xuan. Kung sakali mang ginawa niya yon, Ang mahalaga, paano ko kaya sasabihin kina Papa at Mama? Papakain na po. Papa. Bakit? wala maupo na po kayo. 对，吃饭。Wanwan. Ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ito. Nalinlang ako ni Wanwan noon.
Ming, anong nangyari? Ayos lang, baka hindi lang ako nakapagpahinga ng maayos kagabi. Medyo nahihilo ako. Babalik na muna ako para matulog. Sasamahan na kita. Huwag na, huwag na. Kaya ko nang bumalik. Papa, ate. Busog na po ako, akyat na ako. Papa, anong nangyari? Kakalabas ko lang galing ligo. Baliw siyang hinila ako papasok sa kwarto. At dinaganan ako. Wala akong nagawa kahit anong laban ko. Hindi ko inakalang kahit nandito si ate sa bahay. Ang lakas pa rin ng loob niya. Kung hindi kayo dumating agad, hindi na ako mabubuhay. Papa, huwag kayong maniwala sa sinasabi ni Song Wanwan. Wala nang malay si Ming kahit anong tawag. Halatang wala siya sa sarili. Paano siya makakagawa ng ganyan kay Song Wanwan? Paano ko malalaman iyan? Kanina lang ay napakalakas pa niya. Baka nagpapanggap lang siya ngayon dahil natatakot siya. Papa, alam ko ang ugali ni Ming. Huwag kayong maging maawain, Papa. Ang mga ganitong klaseng tao, kahit asawa pa siya ni ate, hindi niyo siya dapat palampasin. Sigurado ka bang si Zuming ang humila sa'yo sa kwarto? At hindi ikaw ang pumasok doon? Anong sinasabi niyo? Babae ako. Paanong hindi ko papahalagahan ang dangal ko? Wanwan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ikaw ba ang pumasok sa kwarto niya? Wanwan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ikaw ba ang pumasok sa kwarto niya? Papa, anong nangyayari sa inyo? Nagsisinungaling ba ako sa tingin niyo? O ang ibig niyong sabihin, ako ba yung klase ng tao? Nasisirain ang dangal ko para lang siraan si Ming. Alam kong paborito niyo ang tunay. Ninyong anak at manugang. Kahit ampun lang ako, hindi niyo dapat sinisira ang dangal ko ng ganito. Kung ganito lang kababa ang tingin niyo sa akin, bakit niyo pa ako inampun noon? Mas mabuti pa sanang namatay na lang ako sa labas. Song Wanwan. Sige, napakagaling. Huwag kang gumalaw. Nagbibiro ka ba? Walang tao rito. Bakit siya nandito? Pagkapasok po ni Miss Wanwan sa kwarto, nagsimula na po akong kumuha ng video. Nasa telepono po ang video. Hindi ako pupunta. Zuming, anong ginagawa mo? Zuming, anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi mong hindi mo isusugal ang dangal mo? Para magbiro. Ngayong may matibay na ebidensya, paano ka pa magpapalusot? Papa, makinig kayo sa paliwanag ko. Ako, huwag kang tumawa. Wala akong lakas ng loob. Mas masahol ka pa sa hayop ngayon. Nawala ako sa sarili ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako naging ganito. Alam ko pong nagkamali ako. Huwag niyo po akong palayasin. Hindi ko na po ulitin. Basta mapatawad niyo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Pangako po, pangako. Simula ngayon, hindi ka napapasok sa kumpanya. Mananatili ka lang dito sa bahay. Wala kang pupuntahan kahit saan. Kapag nalaman ko pa na may masama kang balak sa pamilya ni Kian, lalayas ka sa pamilyang Song at huwag ka nang babalik. Papa, naging ganito si Ming. Kagagawan din ba ito ni Song Wanwan? Song Wanwan, kapag may nangyaring masama kay Ming, hindi kita mapapatawad kahit mamatay ako. Pampaantok lang iyan. Aayos din siya kapag nakatulog. Paano ko magagawang lasonin ang bayaw ko? Ang kapal ng mukha mo.
Kung hindi ito natuklasan agad ni Papa, baka namatay na si Ming nang dahil sa'yo. Kian, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko agad ang ospital. Ipapasuri natin si Zuming doon. Maghihintay tayo sa resulta ng pagsusuri. Papa, bilisan niyo po. Patay kagabi. Hindi ko pa man lang nababalaan sina Papa at Mama kay Song Wanwan. Nakatulog na agad ako. Ibig sabihin ay nagtagumpay ang plano ni Song Wanwan. Anong nangyayari rito? Hindi maaaring magkamali ang aking hula. Tayo na sumabay na kayo sa akin sa kumpanya. Sasamahan ko kayo sa EC para mag-report. Wala namang problema sa akin. Nag-aalala lang ako kay Ming dahil sa gamot ni Song Wanwan. Kian, hindi ba sinabi ng doktor? Pampaantok lang iyon at walang masamang epekto. Ayos na ako pagkatapos matulog. Kung ganoon, tayo na. CJ, Hindi nagkamali ang aking hula. Hindi nagtagumpay si Song Wanwan. Nabisto siya ni Lolo, ang galing ng tanga kong lolo. Ito ang tinatawag na, kahit tanga ay nakakagawa rin ng tama. Papa, kagabi, paano niyo nalaman na isasabotage ni Song Wanwan si Ming? Papa, kagabi paano niyo nalaman na isasabotage ni Song Wanwan si Ming? ito ba? May nagsabi kasing tauhan sa akin. Kakaiba raw ang kilos ni Song Wanwan. Kaya pinabantayan ko siya. At nalaman ko ang totoo. Ganoon ba, kaya pala nagkataon lang? Paano naman magiging ganoon katalino si Lolo? Dati ay palagi siyang nauto ng masamang babaeng iyon. Hindi pwedeng mabisto na naririnig ko ang nasa isip ni Xuan. Kung hindi ba kaisipin nilang nababaliw ako? Ganoon po ba? Magsisinungaling ba ako sa inyo? Sige na, tanghali na. Umalis na tayo papuntang kumpanya. Young Master Wang, kailangan niyo akong tulungan. Sobrang mapang-api ang pamilyang Song. Ang matandang Song Yanhui na iyon. Sobrang paborito niya ang tunay niyang anak. Young Master Wang, hindi niyo pwedeng hayaan na ang Song Group ay mapunta kay Song Qianqian. Ang masamang babaeng iyon. Ang pag-atras niya sa kasal niyo noon. Baka nakalimutan niyo na. Paano ko makakalimutan iyon? Hindi ko iyon makakalimutan. Umatras siya sa kasal natin noon. At humanap ng isang waiter. Pinagtawanan ako sa buong Jiangsheng. Hindi. Makakaasa ka. Gaganti ako para sa'yo. Pagkalipas ng 3 araw ay bidding conference na. Tapos na sila. Bidding conference. Tama, ang 4 na malalaking pamilya pati ako ay desididong manalo sa bidding. At ang bidding conference na ito ay magaganap sa Jiangsheng. Para sa pinakamahalagang lupain sa sentro ng Jiangsheng. Kung sino ang mananalo rito, siya ang magiging bagong pinuno ng Jiangsheng. At maging sa buong Jiangnan Province. Napakahalaga ng bidding conference na ito. Nakasalalay rito ang kinabukasan ng Song Group. Ibinibigay niyo ba ito sa amin ni Ming? Hindi ba sa walang kwentang tao dapat iyon? Ang bidding ay hindi tulad ng auction. Ang mga proposal at presyo ay confidential. Hindi natin alam ang presyo ng kalaban. Parang bulag na tumatawid sa ilog at umaasa sa swerte. Pero nandito si Xuan. Hindi na yan problema. Dapat si Wanwan ang namamahala sa bidding conference. Pero siya. Hay. Huwag na nating pag-usapan. Malaki ang bidding na ito. Ang pinakamalaking kalaban ng pamilyang Wang ay ang Song Group. Basta tutulungan mo ako. Nanakawin ang bid book ng pamilyang Song.
Mananalo ang pamilyang Wang sa pinakamababang halaga at magiging nag-isang pamilya. Pagsapit ng araw na iyon, madali na lang silang pabagsakin. 还不是轻而易举啊！ Makakaganti ka na rin sa wakas. Young Master Wang, napakaganda ng naisip ninyo. Kailangang pagbayarin ang matandang Song Yanhui. At huwag mong palalampasin si Song Qianqian. Paluluhurin ko siya sa harap ko. Young Master, huwag niyo silang palampasin. Paano ako maaawa sa kanila? Kung hindi siya umatras sa kasal. Paano ko malalaman na mas mabuti ka? Ang masamang babaeng iyon, hindi siya pwedeng ikumpara sa akin. Pinahirapan niya ako. Pagsisisihan niya ito habang buhay. Susubukan muna namin ni Ming ang bidding conference. Pero napakahalaga nito. Wala kaming kasiguraduhan. Gagawin na lang namin ang aming makakaya. Huwag ninyong masyadong isipin. Mahalaga man ang bidding conference. Ayos lang kahit mabigo tayo. Nandito ang master ng pavilion para magbantay. Isang maliit na bidding conference lang ito. Kung mabibigo tayo, ibig sabihin ay ipinahiya niyo ako. Minamaliit niyo ako. Tangang lolo. Ipapakita ko sa iyo ang galing ko ngayon. Titingnan natin kung sino ang mananalo sa bidding. Diyos ko, akala ko. Titigil na si Song Wanwan matapos mabisto ni Lolo. Hindi ko inakalang hindi pa rin siya susuko. May masama pa rin siyang balak sa bidding conference. Nakakainis. Napakasama talaga ni Song Wanwan. Hindi ko na siya mapapatawad ngayon. Kahit sino pang pumigil. Ninakaw niya ang bid book ng Song Group. Ibinigay niya ito sa pamilyang Wang. At nagkonsabahan sila para pabagsakin ang Song Group. Hanggang sa malugi ang kumpanya. At naging dahilan ng pagpapakamatay ni Lolo Ano. Ninakaw ang bid book ng Song Group. Ibinigay ito sa pamilyang Wang. At nakiisa pa sila para pabagsakin ang Song Group. At malugi. At piliting magpakamatay si Lolo Ano. Kahit hayop ay marunong tumanaw ng utang na loob. Si Song Wanwan ay mas masahol pa sa hayop. Galit na talaga ako. Sobrang galit. Papa, ayos lang po kayo. Hindi ko talaga inaasahan ito. Inampun ko siya mula pagkabata. Inalagaan ko siya ng mabuti. Pinuring ko siyang parang tunay na anak. Wala bang halaga yun sa kanya? Wala man lang kahit kaunti. Ayos lang ako, lumabas muna kayo. Baliw na talaga si Song Wanwan. Kahit sariling kumpanya ay sinira niya. Hindi na ako nagulat. Sadyang masama talaga si Song Wanwan. Natatakot lang akong malaman ni Papa ang totoo. At hindi niya ito matanggap. Huwag na muna nating isipin yan. Hindi ba gusto ni Song Wanwan ang gulo? Kung ganoon ay bibigyan. Natin siya ng magandang regalo. Ninakaw nga talaga ni Song Wanwan ang bid book. Isa talaga siyang walang utang na loob. Ang babaeng iyon na si Song Qianqian.
at ang matandang Song Yanhui. Maghintay kayo. Hindi ba ito ang anak ng pamilyang Song na si Song Wanwan? Bakit kasama niya ang young master ng pamilyang Wang? Akala ko pa naman ay maganda ang ugali niya. At may pinag-aralan. Ngayon kung titingnan, wala siyang kwenta. Ang bidding conference na ito ay kompetisyon sa pagitan ng Song Group at ng four great families. Tama. Hindi ba sinisira lang niya ang imahe ng sariling pamilya? Wala kayong alam. Laging maganda ang relasyon ng pamilyang Song sa four great families. Dahil lahat sa mabuti kong ate. Tinanggihan niya ang kasal kay Young Master Wang. At pinili ang isang walang kwentang waiter. Napahiya ang pamilyang Wang. Bilang kapatid niya. Lilinisin ko ang mga kalat niya. Para ayusin ang relasyon ng pamilyang Wang at Song. Ganoon ba hindi ko alam na ganyan kakabait? Papatinanggal niyo ako sa posisyon bilang general manager. Pero malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kaya gusto ko pa ring tumulong. Tulungan si ate. Naayusin ang gulong ginawa niya. Ayos lang kahit hindi ako maintindihan ni ate. Pinagtawanan niya ako sa harap ng maraming tao. Ayos lang na magalit si ate sa akin. Ano ba? Dahil ba ampun lang ako? Kaya, wala na akong karapatang pumasok dito. Papa ko, ang bidding conference. Huwag na nating pag-usapan ito. Maghintay lang kayo. Kapag natapos na ang bidding conference, ibabalik ko ng 1,000 beses ang kahihiyan ninyo ngayon. Sa bidding conference na ito, baka matalo ang Song Group. Nababaliw na si Papa. Paano niya ibibigay ang ganitong mahalagang bagay? Kina ate at sa asawa niya. Ang taong pinili ang isang walang kwentang waiter. Makakaintindi ba ng bid book? Alainan, Papa, huwag kayong magagalit sa sasabihin ko. Ang pamilyang Wang ang mananalo sa bidding conference na ito. Ang Jiangsheng ay magbabago na. Mas mabuti pa na. Ayusin niyo na ang relasyon niyo kay Young Master Wang ngayon. Baka pakiusapan ko pa siya para sa inyo. Magsisimula na ang Jiangsheng bidding conference. Magsisimula na ang Jiangsheng bidding conference. May 16 na kumpanya ang kasali ngayon. Ibubunyag ko na ang presyo ng bawat kumpanya. Kung sino ang may pinakamataas na bid siya ang mananalo. Tingnan ninyo ang screen. Ang una ang pamilyang Lan. Nag-alok ng 168 bilyon. Nakakalungkot pero tanggal na ang pamilyang Lan. Sila ang may pinakamababang bid. Ang pamilyang Ming nag-alok ng 17 bilyon. Tanggal-tanggal. Tanggal-tanggal. Tanggal mula sa 16, 14 na ang tanggal. Pamilyang Wang at Song Group na lang ang natitira. Sino kaya sa kanilang dalawa? Abangan natin. Parang hindi yata totoo ang sinasabi mo. Na mananalo ang pamilyang Wang, may pag-asa pa si ate. Ang umasa tapos mabibigo. Iyon ang pinakamasakit na pagkatalo. Mamaya, umaasa ka pa rin ba? May sasabihin ako sa'yo. Huwag kang masyadong magyabang. May karma iyan. Titingnan natin kung sino ang makakarma. At ngayon, ibubunyag na ang bid ng Song Group at pamilyang Wang. Tayo ang mananalo rito. May sasabihin ka pa ba? Sinasabi ko sa'yo. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko ngayon, hindi ko tatanggapin.
Gusto ko lang makitang. Ikaw at ang inyong ambisyon. Ay tuluyang bumagsak. May sasabihin ka pa ba? Sinasabi ko sa'yo. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko ngayon, hindi ko tatanggapin. Gusto ko lang makitang. Ikaw at ang anak mo. Hanggang ngayon ba? Yang Master Wang, huwag kayong maaawa sa pamilyang Song. Gusto kong makitang bumagsak ang Song Group. At mamatay kayo sa hirap. Makakaasa ka. Wala pang sinuman ang naglakas loob na tanggihan ako. Ikaw na isang hamak na babae. Nagawa mong tanggihan ang kasal natin. Papahirapan kita. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako sa kawalan mo ng utang na loob at pagkabulag. Buksan mo ng mabuti ang mga mata mo. At tingnan kung sino ang natalo. Akala ko kung sino ka ng magaling. Hindi mo lang pala matanggap ang katotohanan. At nababaliw ka na. Siyempre, mas mataas ang bid namin. At nakalalaman kami ng ₱1. Ano ang pakiramdam ng bumagsak mula langit? Simula pa lang iyan, Papa. Nagsisisi na ba kayo ngayon na hindi ako ang pinili ninyo? At kinampihan ninyo ang walang silbi ninyong tunay na anak. Ang Song Group ang may pinakamataas na bid. Sa halagang ₱2 bilyon at ₱2 panalo ang Song Group. Palakpakan natin sila. Paano nangyari ito? Ang Song Group ang may pinakamataas na bid. Sa halagang ₱2 bilyon at ₱2 panalo ang Song Group. Palakpakan natin sila. Paano nangyari ito? Anong nangyayari? Nakipagkunsabahan ka ba sa pamilyang Song para lokohin ako? Maghintay ka lang. Wala akong ginagawang masama, Yang Master Wang. Paano mangyayari iyon? Magkakampi tayo. Paano ako makikipagkunsabahan sa pamilyang Song? Bakit nagkaganoon? Hindi ko rin alam. Ikaw, Song Wanwan. Binayaran ninyo ang mga staff dito. Mandaraya kayo, may dayaan rito. Pakana ito ng Song Group. Miss, ang bidding conference na ito ay patas. Walang anumang dayaan ang nangyari rito. Kapag nagpatuloy pa kayo sa paninira, kakasuhan namin kayo. Walang dayaan. Paanong imposible? Kinuha ko mismo ang bid book ng Song Group. Nakita ko ang nilalaman nito. Ang nakalagay doon ay ₱2 bilyon at ₱1. Paano ito biglang nagbago? Ano si Song Wanwan? Ninakaw ang sariling bid book para ibigay sa pamilyang Wang. Kaya pala nag-alok ang pamilyang Wang ng ₱2 bilyon at ₱1. Kung hindi siya inampon ni Song Yanhui, matagal na sanang namatay sa gutom si Song Wanwan. Walang utang na loob, nagtaksil pa. Paano nagkaroon ng ganyang klaseng tao? Mas masahol pa sa hayop. Nakakadiri siyang tingnan. Lumayas ka rito, lumayas ka. Lumayas ka, lumayas ka. Hindi totoo iyan. Kasalanan nito ni Song Qianqian at ni Song Yanhui. Dahil paborito niya ang tunay niyang anak. Wala pa sa kalingkingan ko ang galing ni Song Qianqian. Pero ayaw ninyong ibigay sa akin ang Song Group. Kung hindi ninyo ako pinagtulungan at inapi, gagawin ko ba ang mga bagay na ito? Nakakainis. Hanggang ngayon ay nagsisinungaling pa rin siya. Gagamitan ko siya ng spell para magsabi ng totoo. Nakakainis. Hanggang ngayon ay nagsisinungaling pa rin siya. Gagamitan ko siya ng truth spell. Tama ang pamilyang Song. Bakit siya ang naging anak ng pamilyang Song? At ako ay batang kalye na walang may gusto. Kaya gagawin ko ang lahat ng paraan. Gagawa ako ng maraming kasamaan. At isisisi ko lahat sa kanya. Ha ha ha. At ang matandang Song Yanhui na iyan. Napakatanga mo. Para protektahan akong ampun mo. Sinasaktan at pinapagalitan mo ang tunay mong anak. At pinalayas mo pa sa bahay. Ang naging kinahinatnan ninyo ngayon.
ay deserve ninyo lang. Song Yanhui, kung alam mo ang makabubuti sa'yo, sundin mo ang lahat ng gusto ko. At nang tahimik na, ibigay mo sa akin ang Song Group. Kung hindi, ipapadala ko rin kayo para makasama ang inyong anak. At pare-pareho kayong maging pulubi, hahaha. Hindi ko po sinabi iyon. Magpapaliwanag po ako. Magpapaliwanag po ako, lumabas ka. Inampun kita ng buong puso pero tinuklaw mo ako. Nabulag talaga ako. Paano ako umampon ng isang halimaw? Sadyang masama ka talaga. Sana naniwala na ako kay ate noon pa. Dahil sa'yo ay naghirap si ate ng sobra. Papa, siya ay isang ahas. Huwag niyo pong sirain ang inyong kalusugan dahil sa taong iyan. Hindi siya worth it. Ibibigay na lang natin siya sa pulis. Song Wanwan, inaakusahan ka ng pagnanakaw ng company secrets at malicious business competition. Nilabag mo ang batas. Inaaresto ka namin, sumama ka sa amin ng maayos, hindi. Ayaw ko na, tama na ito. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako, lumayas ka. Sa taong walang utang na loob na tulad mo. Hindi ako makikialam sa'yo. Siya lang ang gumawa ng lahat. Wala akong kinalaman dyan. Hulihin niyo siya. Dapat mabulok sa kulungan ang mga ganyang tao. At ikaw, kasabwat ka sa pagnanakaw ng business secrets. Sumama ka rin sa amin. Dalhin na ang dalawang iyan. Papaalam ko na pong nagkamali ako. Patawarin niyo ako, hindi ko na po ulitin. Papa, maging kalmado na lang po kayo. Hindi na makakabalik pa si Song Wanwan. Huwag niyo na po siyang iyakan. Nga, kasalanan lahat ni Song Wanwan ang nangyari sa kanya. Wala na po kayong kinalaman dyan. Sa mga nagawa niyang kasalanan, siguradong habang buhay na siyang makukulong. Sapat na yon para mapagtanto niya ang lahat. At saka, Papa, nandito pa po kami ni Kian at 611. Ngayong nanalo na tayo, gaganda na ang buhay natin. Papa, ano po? Ang ibig kong sabihin, malapit nang makapagsalita 611. Patuloy mo pa rin ba akong tatawagin tito? Anong tito? Papa, iyan ang tama. Ang tanga kong lolo. May isa o dalawang mabuting katangian din pala dinin. Anong isa o dalawa lang? Punong-puno ako ng kabutihan. Ang lolo mo ay ang pinakamayaman sa Jiangsheng. Hahaha. Narinig niyo ba ang nasa isip ni Xuanxuan? Narinig ang nasa isip ko. Anong ibig sabihin nito? Imposible. Sina Papa, Mama at Lolo ay naririnig ang nasa isip ko. Kung ganoon, patay. Paano ko pa mapapanatili ang reputasyon ko bilang master ng Chanji Pavilion? Saklolo, huwag naman.